At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pero ano, kailan mo ba ako papayagang manligaw sa'yo, ha? Natagal ko nang sinabi sa'yo na naman kitang pakasalan eh. Bakit ba ayaw mo? Matagal ko na rin sinabi sa'yo. Wala akong planong magpakasal. Oh, siguro hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakalimutan yung dati mong kinakasama, no? Nako, just Tony, lasing ka na. Di pa. Umuwi ka na. Di pa ako lasing. Nakakatatlong bote pala ako ng beer. Pero wala na sa katinuan niyang utak mo. Hoy, Nene! Saan ka pupunta? Hoy! Ma, Saan? dalawa, Dito ka muna, ha? tatlo, Pangako, kapag nakakuha ako ng maayos na trabaho, babalik ako kaagad. Ililipat kita malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Asa na papa mo? Tapos na ako magbilang, wala pa rin siya. Isa, Sige, ma, magbilang ka pa. dalawa, Kapag hindi pa siya dumarating, tatlo. magbilang ka lang para wag kang mainip. Sabi ng papa mo babalik siya. Bakit hindi pa siya bumabalik? Siya nga pala, ma, si Kiel at Von, nasa bahay ni na Tita Dalawa. Josefa. Doon na muna sila, ha? Tatlo, Hindi ka nila mabibisita dito, pero Apat. huwag kayong malulungkot, ma, ha? lima, Diyos ko, anim, bakit kailangan mangyari to sa pamilya Ito. namin? Bakit Ang kailangan susunod humantong sa sa ganito ang lahat? walo, Parang siyam, kahapon lang. Masaya kami kumakain sa iisang hapag. Ngayon, isa, kawatak-batak na kaming lahat. Bakit? tatlo, Bakit kailangan namin pagdaanan ng ganitong pagsubok? lima, At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagod na ako. Ilang araw na ako naghahanap ng mapapasukan trabaho. Pero ayaw nila akong kunin dahil sa edad ko. Paano kaya to? May nakapaskil doon. Naghahanap ng dishwasher. Susubukan kong mag-apply. Sigurado ka bang kaya mo magtrabaho rito? Opo, magaling po ako maghugas ng pinggan. Ilan taong ka na ba? 16 po. Pwede na. Tanggap na po ako? Oo. Sa una, dishwasher ka muna. Pero mabilis ang promotion ko dito. Promotion po? Basta, galingan mo ang paghuhugas ng mga pinggan, baso at lahat dyan sa kusina, ha? Pero ayoko na marungis, ha? Gusto ko papasok ka rito na nakaayos. Oo po. Salamat po. May mga kwarto sa baba para sa mga empleyado ko. Doon ka sa may dulo sa tabi ng CR. May kasama kang 3 babae ron. Salamat po. Maraming salamat po. Hayaan niyo po. Pagbubutihan ko po ang pagtatrabaho sa inyo. Pangako. Ng simbahan dito. Kaya lang, sarado yung pinto.
Papasok sana ako eh. Ay, di bale. Dito na lang muna ako sa may pinto mananalangin. Magpapasalamat ako sa Diyos kasi may trabaho na ako. Ang ganda ng simbahan na to. Gusto mong pumasok? Ha? Ka, sumunod ka sa akin. Talaga? Pwede pumasok? Doon tayo dadaan sa may kumbento. May pinto doon papasok. Teka, Bakit mo alam? sakristan ako rito. Ay, talaga? Ang maingay. Sige, O sige. dito tayo dadaan sa pinto na ito. Bisan mo. Hala, baka makagalitan tayo. Hindi. Oh, ayan o. Nandito na tayo sa loob ng simbahan. Ang ganda. Mananalangin ka ba? Oo. O sige, maiwan na kita. Ay, wag mo ko iiwan. Ha? Baka hindi ako makalabas eh. Doon ka lang naman dadaan sa dinaanan natin kanina eh. Ay, wag mo ko iiwan. O sige, ito lang muna ako maupo. Salamat. Taga saan ka ba? Dun, sa club. Club? Oh, Ha? bakit gulat na gulat ka? Nagtatrabaho ka sa club? Oo. Bakit? Marami na bang tao sa labas, Mickey? Medyo. O isipin mo nga itong damit ko sa likod. Wow! Mukhang bagong damit mo to, ha? Ayos ba yung tip sa racket mo nung isang gabi? Ayos lang. Teka. Bakit may pasa ka sa braso? Wala yan. Nananar mo? As if naman bago sa atin yan. Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Pwede kong idemanda yung kumuha sa inyo. Demanda. Ay nako, Mickey. Nung mga unang taon ko nga meron ako sa distang customer. O nagawan mo ba ng paraan? Dito yun sa club. Iba itong racket ninyo sa labas kasi may usapan kami nung kumuha sa inyo. Sinabi ko, ayoko ng kliyenteng nananakit. Konting pasalang yan kumpara doon sa binayad niya sa iyo. Oh, lalabas na ako. Ay, naku, nene. Lumabas ka na rin. Baka kinukupitan ka na naman ng kahera mo. Ilang kaya makukuha ko ngayong gabi? Ay, umiiyak sa isang kwarto. Parang bata yung boses, ha? Hindi. May kinuha na ng bang minor de edad si Mickey. Bubuksan ko nga itong pinto. Ano nangyayari dito? Tulungan niyo ba ako? Tulungan niyo ako. Lumabas ka rito. Bilisan mo paglalakad. Mickey! Mickey! Oh, bakit? Anong ibig sabihin nito? Nangalin. Kumuha ka na naman ng minor de edad. Ha? Walang yak! Aray ko, ha? Ang buhok ko. Sabi ko sa'yo, Ano ba? ako na ang huli. Oo na. Bitiwan mo na ako. Aray ko. Ano ba? May kasambok ko. Kakariban lang nito, eh. Paliwanag mo yan sa akin. Sabi niya kasi, kailangan niya ng trabaho at kailangan niya raw makaipon para sa nanay niyang nasa mental hospital. Kaya naisip ko na bigyan siya ng extra income. Alam mo ba, hindi niya alam ano. Gusto ko lang naman makatulong. Kung gusto mo siyang tulungan, dapat hindi mo siya pinasok dito. Eh, siya naman ang nagpunta rito para mag-apply, eh. Mag-apply ng waitress o tagahugas. Hindi pinaguhubad ang ina-applyan niya. Bakit mo ba ako sinisisi? Bakit mo ako sinisigawan? Ako may-ari ng club na to, no? Wala kang respeto. Ano sinabi mo? Joke lang. Ayusin mo yung problemang yan, ha? Kung ayaw mong mawalan ka ng mga empleyado. At ngayon, balik
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Medyo tinamaan ako doon sa alak na yun, ha. Mabuti na to. Para makatulog ka agad. Good morning po. Sino ka? Bakit nandito ka sa may pintuan ng kwarto? Dinalahan ko po kayo ng almusal. Almusal? Bakit? Hindi ako nag-aalmusal. Sa dinner lang ako kumakain. Para po sa pagtulong niyo sa akin kagabi. Ah, ikaw yung dishwasher. Opo. O, ikaw kumain yan. Mukha kang malnourished. Tsaka huwag kang iyak na iyak. Hindi makakatulong yung pag-iyak. Kagabi, kung umiyak ka lang na umiyak, sa tingin mo, may magagawa ka kapag pinwesta ka ng lalaking yun? Pero kung hindi po ako umiyak, hindi niya naman po siguro ako maririnig at matutulungan. Aba, Umiyak po talaga ako para may makarinig po sa akin. marunong ka lang sumagot-sagot, ha? Kunin niyo na po itong almusal. Pasasalamat ko lang po ito dahil tinulungan niyo po ako. Umalis ka na dito. Kailangan ko ng tulog, hindi almusal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ako rito? O ano, Mike? Di pa ba rin ba promoted yung bago mo? Ay naku ha. Huwag mong paalala sa akin yan. Bakit naman? Hanggang ngayon, masakit pa rin ang anit ko. Bakit nga? Sinabunutan ako ni Nene nang dahil sa dalagitang yun. Pinagtatawanan mo ba ako? Totoo ba yun? Ikaw na may-ari ng club? Sinabunutan ng hamak na hostess lang? Sige! Sige, lakasan mo pa yung boses mo. Nang marinig ka ni Nene. Di niyo ako maririnig. Sa ingay ba naman dito eh? Takot na takot ka talaga kay Nene, ano? Mula pa noon. Hindi ako takot. Uy, ano palang tawag doon? Kahit naman noon hindi mo kayang kantihin si Nene eh. Ha? Wala ako kung nasan man ako ngayon kung hindi dahil kay Nene. Gugutom na ako, ha? Buti pa umakyat muna ako. Baka mayroong pagkain sa taas. Good evening po. Andito ka na naman? Dinalahan ko kayo ng hapunan. Ikaw kumain yan. Ay, 1 linggo na ako nagdadala ng pagkain dito. Hindi pa rin niya tinatanggap. Ay, akala ko pa naman mabait siya. Ma, pasensya ka na ha. Masyadong madalang na akong bumisita sa'yo. Pearl, Ma? asan yung mga kapatid mo? Ha? Hinahanap niya ang mga kapatid ko. Mukhang bumubuti na kalagayan niya. Ang mga kapatid mo, hindi mo sila kasama? Hindi ma. May pasok kasi sila eh. Ganon? Opo. Ang papa mo?
Wala si Papa, Ma. Asan ang papa mo? Miss na miss ko na ang papa mo. Ma, Nasaan ang papa mo? Ha? wala si Papa. Hindi. Umalis. Papuntahin mo rito ang papa mo. Gusto ko siya makita. Ma. Papuntahin mo siya rito. Ma, huminahon ka. Gusto ko makita ang papa mo. Bakit ka ba nakapako sa krus? Kailan ka ba bababa dyan sa krus na yan? Para tulungan kaming mga nahihirapan. Kaya ba kahit palagi ako nagpe-pray, wala namang nangyayari sa mga prayers ko? Kasi nakapako ka. Nakapako ang mga kamay mo, pati na ang mga paa mo. Paano mo nga naman kami matutulungan? Nang iniwan kami ni Papa, nag-pray ako na sana bumalik siya. Pero hindi na siya bumalik. Hanggang sa unti-unting nabaliw si Mama. Matagal ka pa ba? Ha? Maglilinis ako rito sa altar. Kasi may misa mamaya eh. Tapos na ako. Uwi. Oo. May misa maya-maya. Ayaw mo bang makinig? May trabaho pa ako eh. Napadaan lang ako. Ganun ba? Ano nga palang pangalan mo? Pearl. Ako naman si Tommy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang dami na ng mga tao. Pearl, Ay, bakit po? wala pa yung isang waitress ko. Ikaw muna magdala nitong mga order na beer. Itong isang bucket, doon sa table 5. Sige po. Order niyo po. Uy, bago ka ba rito? Ha? Hindi po. Huwag niyo po hawakan ng... Hindi. Bitiwan mo siya! Uy, Sir Mickey. para inahawakan lang naman eh. Waitress siya at hindi hostess, ha? Siyang gusto mo, anong magagawa mo? Ha? 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 Ano? Aray, naku! Ha? Bitiwan mo ko! Sir Mickey! Ano mo? Nagmamakaawa po ko. Huwag niyo po akong paalisin. Mula nang dumating ka, lagi na lang magulo rito sa club. Maghanap ka na lang ng ibang mapapagtrabahuan. Huwag dito. Sir Mickey, nakikiusap po ako. Hindi na lang po ako lalabas sa kusina. Huwag niyo lang po akong paalisin. Ang kulit mo. Sir. Hindi ka na nga pwede rito. Mamasukan ka na lang katulong sa bahay. Huwag ka na rito sa club. Nakikiusap naman po. Umalis ka na ngayon din. Kukuha na ako ng kapalit mo. Sige po. Kahit magtrabaho na lang po ako gaya kay Ate Nene. Ano? Desperada ka na ba talaga? Huwag niyo lang po akong paalisin. Ay, nako. O sige, ikaw. Ikaw ang magsabi kay Nene. Dahil baka mamaya, sabunutan na naman ako noon. Hoy! Ano na naman ang ginagawa mo dyan sa
kwarto ko. Ha? Ate Nene, Bakit umiiyak ka? tulungan niyo po. Bakit ka lumuluhod dyan? Tumayo ka nga. Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po ako. Wala po akong pupuntahan. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ng trabaho para sa nanay kong may sakit. Nagmamakaawa po ako. Kung kailangan ko po maging hostess, ayos lang po. Basta wag lang po ako mawala ng trabaho. Ano? Anong sinabi mo? Ha? Ang braso ko Gusto mo po. maging hostess? Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Ha? Alam mo ba kung anong ginagawa ng isang hostess? Ibibigid ko na lang po ang mata ko. Kailangan ako po talaga ng trabaho. 16 years old pa lang po ako. Wala pang tatanggap sa akin sa ibang trabaho. Ang dami-dami ko nang in-applyan dati bago ako nakarating dito. Kung kailangan kong gawin ang tulad ng ginagawa niyo, ang gagawin ko po. Bumising ka! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Ay, nako. Nagkaroon pala ng pasa ang leeg ko. Nakakainis. Dahil sa pearl na yun, nasakal tuloy ako ng customer. Miki! Naku, si Nene. Ay, naku, sabi ko na nga ba eh. Mukhang ako na naman ang masasabugan ng bulkan. Miki! Nene, hindi ako. Wala akong kasalanan. Sarili niyang desisyon yan. Hindi niya po ako pinilit, Ate Nene. Tumahimik ka! Nene, maghunos dili ka. Bakit mo siya pinaalis sa trabaho niya? Ha? Eh kasi nga, sa tuwing lumalabas yan at nakikita ng mga customer natin, palagi na lang nakukursunadahan. Kaya ang sabi ko sa kanya, para iwas gulo, umalis na lang siya rito. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Oo! Kilala mo ako, marunong akong pagsabihan. Ikaw, Ate, nasan yung mga magulang mo? Bakit 16 anyos ka pa lang pinagtatrabaho ka na? Nasa mental ang nanay niya. Ang tatay mo? wala na po. Patay na tatay mo? Sumakabilang bahay. Wala ka bang mga tiyahin o tiyuhin? Meron po, pero sabi po nila kasi ako ang panganay. Dapat daw po maghanap buhay na lang ako para may pandagdag sa panggastos ng mama namin sa mental. Mga walang hiya. Pare-pareho talaga yung mga tao sa mundo. Oy, iba ako ha. Oh, umuwi ka nga sa tiyahin at tiyuhin mo ha. Sabihin mo wala ka nakuha trabaho. Hindi po pwede. Ano? Baka pati yung dalawa kong kapatid palayasin din nila. Wala po kaming titirhan. Wala ba kayo sariling bahay? Nangungupahan lang po kami. Ay, Nene, bakit hindi mo na lang siya ampunin? ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bahay niyo po ito? Apartment ang tawag dito. Wala akong sariling bahay. Bakit doon po kayo sa club natutulog? Huwag ka nang maraming tanong-tanong. Ayoko nang makulit, ha? At ayoko rin ng pakialamera. Kaya huwag na huwag mong pakikialaman yung mga gamit ko. Naintindihan mo? Opo. Oh, etong cellphone. Dapat lagi kang alerto. Kapag tumawag ako at may iuutos ako sa'yo, gawin mo kaagad. Opo. Maraming salamat po, Ate Huwag ka Nene. magpasalamat. Dahil pagtatrabahuhan mo ang pagtira mo dito. Opo. O sige, alis na ako, ha? Ah, siya nga pala. Po. May pinatatahi akong damit ng mga babae sa club. Mamayang hapon kunin mo. Ito yung address at ito rin yung pambayad. Opo. Bigay mo sa akin yung resibo.
At ihatid mo sa club yung damit mamaya. Mickey, yung nadadaanan kong eskwelahan pag papunta dito sa club, meron bang bayad doon? Walang bayad doon. Public school yun eh. Talaga? Bakit? Pag-aaralin mo yung ampon mo? Kung libre naman, bakit hindi? Nakawili ka na sa batang yun, no? Matagal na panahon na akong hindi nakakaramdam ng awa. Pero nung lumuhod siya sa harapan ko, para makiusap na gawin siyang hostess, kumirot yung dibdib ko. Awa lang ba? O nakita mo sa kanya ang sarili mo? Parang gano'n na nga. Mas bata nga lang ako sa kanya noon. 14. Kaya nga, nene, ang tawag sa iyo eh. Imagine, 14 anyos, naguhubad na ako. 40 anyos ka na ngayon. Mahigit 2 dekada ka na rito. 14 anyos akong binenta ng sarili kong ina sa unang may-ari nitong club. Mura pa nun yung halaga ng pera. Naalala ko, 1,000 yung inaabot sa kanya ni Mama Loida. Noon ko nalaman na pwede palang presyohan ang buhay ng isang tao. 1,000 kapalit ng impyernong naranasan ko sa kamay ng iba't ibang lalaki. 1,000 kapalit ng karapatan kong mangarap. Ngayon, hindi nga kayang bayaran ng 1,000 ang isang buwan kong upa sa apartment. Ganun lang ang halaga ko. Para sa nanay ko, Mickey. Pero sabi mo, nagbago ang pagtingin mo sa sarili mo nang nakilala mo si Victor. Si Victor. Oo, tama si Victor. Dahil sa kanya, nakita ko yung halaga ko hindi bilang isang hostess, kundi bilang isang tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga po, Ate Nene. Mag-aaral ako. Ayokong inuulit yung sinabi ko, Per. Ay, salamat po. Teka. Huwag mo ko yakapin na may club pa ako, no? Hindi pa ako nabibihis. Pero, paano po yung sweldo ko dito sa'yo? Mababawasan ba yun? Ako nang bahala sa pag-aaral mo. Isipin mo na lang, bonus ko yan sa'yo. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga, Ate Nene. Hulog ka talaga ng langit. Alam mo, pakiramdam ko, isa kang anghel na pinadala sa akin ng Diyos para tulungan ako. Anghel? Opo. Meron bang anghel na nasa impyerno? Ha? O, ayusin mo na yung mga kailangan mong ayusin. Pagkatapos ko po mag-enroll, may pupuntahan po sana muna ako. Saan? Mag-aaral na ako. Talaga? Opo, tingnan niyo naka-enroll na ako. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Opo, Ma. Pagbubutihan ko ang pag-aaral ko para kapag nakapagtapos ako at nakakuha ako ng magandang trabaho, maiuuwi na kita. Pero dapat, pagpagaling na kayo, ha? Sino siya? Sino? Yun, yung umagaw sa atin. Sa papa mo. Ma? Sino siya?
Sino siya? Sino siya? Masama siyang tao. Masama siyang tao. Siyang kumuha sa papa mo. Kinuha niya sa atin ang papa mo. Kinuha niya. Kinuha niya! Masama siyang tao. Kinuha niya ang papa mo! Kinuha niya! Si Papa na lang palagi nasa isip Kinuha ko. niya. Kalimutan mo na siya. Masama Wala na si siya, Papa. tao. Hindi na siya babalik. Masama siyang tao. Kalimutan mo na siya, Ma. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy, ikaw? Tommy, magkaklase tayo. Oo. Buti naman, may kakilala na kagad ako. Uy, hindi ka na nagpupunta sa simbahan ha? Malayo na kasi ako eh. Hindi ka na sa club nagtatrabaho? Shh! Ay. Baka may makarinig sa'yo. Sorry. Tapos ibang isipin nila. Eh, saan ka na ngayon? Doon ako nagtatrabaho sa apartment nung kumukup-kup sa akin. Ganun ba? Oo. Uy, tabi na lang tayo ha. Hindi ko pa kasi kilala yung mga kaklase natin Oh, sige. eh. Okay yun. Basta pakokopyahin mo ako ng mga assignment natin ha? Sige ba? Basta assignment lang ha. Hindi pwedeng exam. Sir Mickey, Aba, may estudyante. nandyan po si Ate Nene. Nasa taas. Bakit? Ihatid ko lang yung gamot niya. Gamot? Oo, ubo siya na ubo kagabi. Kaya binilan ko siya ng gamot. Ay, nako. Ang swerte nga naman sa inyo, Nene. Buti na lang talaga at inampung kanya. Kung hindi, walang magmamalasakit sa kanya. Meron naman sana, kaso ayaw niya. Ay, nako, Jess Tony. Ang aga-aga pa, sarado pa ang club. May traffic eh. Tagal lumusad ang mga sasakyan. Nakakatamad mamasada ng taxi ngayon. Yan sabi ko, dito naman ako tatambay. Ay, teka, sino tong naka-uniforming ito? Yung dati kong dishwasher. Ba, ibang klaseng promotion parang napuntahan mo ha? Promotion? Pearl, umakit ka na sa taas. Andun ang ate Nene mo. Ah, Huwag mo lang pansinin ang pinagsasabi ni Jess Tony. sige po. Uy, maganda rin palang dalagitang yun ah. Hoy, wag na wag mong pag-iinteresan si Pearl kung ayaw mo makita maging monster si Nene. Dilim naman dito. Sira yata yung street lights ah. Bibilisan ko na lang yung paglalakad ko. Ay, ano yun? Parang may sumusunod sa akin. Ang haba naman kasi nitong iskinita na to. Papasok sa palabas ng club. Wala pa namang katao-tao ngayon. Halika rito. Huwag kang maingay. Isasakay kita sa taxi ko. Huwag kang malikot. Ano ito? Ang ulo ko. Tommy! Tara, tumakbo na tayo. Dali! Doon tayo tumakbo papunta sa club. Bilisan mo! Sigurado ka bang wala kang sugat o kung ano? Hindi ka niya sinaktan? Hindi po. Ha? O ikaw, sino ka naman? Siya si Tommy, ate. Siya yung tumulong sa akin. O bakit nandun ka? Eh, kasama po ako ni Pearl, kaya lang sabi niya, huwag na akong pumasok sa eskinita. Hintayin ko na lang daw siya sa may kalsada. Kaya lang, ang tagal niyang bumalik eh.
Buti na lang, Pearl, marunong kang pumili ng kaibigan. Ay, magkaibigan lang ba kayo? Ah, O meron ako hindi alam? Magkaibigan po kami, ate. Salamat, Tommy, ha? okay lang ho. Hindi po ba ako parurusahan ng Diyos kasi nanakita ko ng tao? Di ko alam. Hindi naman kami close ng Diyos mo. Ho? Ayos na. Nasaan na si Jess, Tony? Nasa presinto na, nakakulong. Manda siya sa akin. Oo. Huwag mo na subukin pa magpunta doon. Itong si Pearl, Ngayon lang ako nakapasok sa mall. Talaga? Oo, ate. Sabi kasi ni Papa noon, isasama niya raw kami sa mall. Kami magkakapatid. Kaya lang palagi na silang nag-aaway nun ni Mama. Tapos bihira na rin siya umuwi sa amin. Hanggang sa hindi na talaga siya umuwi kahit kailan. Alam mo ba kung nasaan yung papa mo? Hindi eh. 3 taon na mula nang iwan niya kami. Noong unang taon, ayos pa si Mama. Pero siguro, kinakaya niya lang talaga ang lahat para sa aming magkakapatid. Hanggang sa, unti-unti, napapansin namin na nag-iiba ng ugali niya. Minsan sinubukan niya maglaslas ng pulso. Hanggang sa lumala ng lumala ang kalagayan niya. Kaya naisipan na naming dalhin siya sa mental. Kaya ang galit ako kay Papa. At sa babaeng umagaw sa kanya mula sa amin. Nasira ang pamilya namin dahil sa kanya. Nabaliw si Mama dahil sa kanya. Nagkahiwa-hiwalay kami magkakapatid dahil sa kanya. Kaya kahit kailan, hindi ko siya mapapatawad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. kumusta na si Pearl? Nilibang ko, dinala ko sa mall. Oh, bakit napabuntong hininga ta? Naaawa lang talaga ako sa kanya. Sa murang edad niya, nakita niya na kung gaano kalupit yung mundo ito. Naranasan niya na minsan, hindi patas ang kapalaran. Pero maswerte pa rin siya kasi nakakilala ka niya, no? Kung hindi dahil sa'yo, baka kung saan na siya nagpalaboy-laboy. Kung hindi mo siya prinotektahan, baka ngayon, isa na rin siyang kalapating mababa ang lipad. Ate, ikaw na lang ang ilalagay kong guardian dito sa form namin para sa ID, ha? Magpapalit daw kasi kami ng ID, eh. Anong ilalagay ko dito sa occupation mo? Saan? Dito. Kung anong trabaho mo. Kailangan pa bang ilagay yung trabaho ko? Oo. Entertainer na lang. Entertainer? Entertainer na lang ilalagay ko. Ay, wag. Huwag may lalagay yan. Bakit, ate? Hindi ka ba nahihiya? Ang guardian mo, entertainer sa club. Bakit naman ako mahihiya? Ako, Pearl, hindi marangal yung trabaho ko. Ano palang ilalagay ko dito?
Nailipat na pala sa district jail si Gistoni. At buti nga sa kanya, ang bastos. Buti na lang talaga, hindi ka na humaling sa kanya. Masama pala talagang taong yun. Hoy, Nene, nakikinig ka ba sa akin? Parang ang lalim ng iniisip mo, ha? Mickey, Hmm, ayoko na maging hostess. ano? Ano sinasabi mo? Ayoko na. Pagod na ako. Ayaw mo na magtrabaho rito sa club? Oo. Magre-retiro na ako. Nene naman. Alam mo naman kalahati ng kita ko rito galing sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit lumago itong negosyo ko, oy. May sinusulatang form si Pearl nung nakaraang araw. Oh, Tapos tinanong niya ako kung ano yung ilalagay niyang trabaho ko. Nene, Ayoko na magdalawang isip ngayon, Mickey. Nakiusap sa akin noon si Victor. Sabi niya, talikuran ko na ang trabahong ito. Nagdalawang isip ako dahil sabi ko, baka mamaya. Iwan niya rin lang naman ako. Pero nung araw na sasabihin ko na sa kanya na napagdesisyon ako lang umalis na rito, tsaka naman siya namatay. sigurado ka na ba diyan? Nung dumating si Pearl sa buhay ko, muli ko naramdaman. May halaga ang buhay ko. Nung mawala si Victor, sabi ko, siguro talagang ito na yung kapalaran ko. Hindi na ako makakaalis dito. Pero nung dumating si Pearl, napagtanto ko, may sisi naman pala ang aking buhay. Hoy, paano ka? Paano kayo mabubuhay ni Pearl? Talaga, ate? Parang matagal mo nang gustong gawin ko ito, ah. Pasensya ka na, ha? Hindi naman kita hinuhusgahan. Kahit hindi yan ang trabaho mo, alam ko mabuti kang tao. Pero gusto ko talagang dumating ang panahong ito na hindi mo na kailangan magsayaw sa harap ng mga lalaking hayok sa laman. Mabuti kang tao. At alam ko, may mas magandang bukas na naghihintay sa'yo, ate. Sa'yo ko pa talaga narinig yan, ha? Para kang Sino? yung kaisa-isang lalaki na nagmahal sa akin ng totoo. Nasaan siya? Wala na. Namatay siya habang pinoprotektahan ako. Ha? May isa akong customer noon na pinipilit akong ilabas. Kaya lang hanggang patipon lang ako noong mga panahon na yon. Dahil nga, kasintahan ko siya. Nagalit yung customer. Kinaladkad ako palabas. Nakita niya yung ginagawa sa akin. Ayun, nagkainitan silang dalawa hanggang sa nabaril siya. Parang gumuho ang mundo ko noon. Pero ang naisip ko na lang, siguro nga masamang tao ako. At kahit kailan, wala akong karapatan na maging masaya. Ate. Pero madalas niyang sabihin sa akin yung sinabi mo na mabuti akong tao at may mas magandang bukas na naghihintay sa akin. Ayokong paniwalaan yun noon eh. Pero ngayon, gusto kong sumukal sa sinasabi ninyong magandang bukas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako
Ilang linggo ka sa inyo, Pearl? Isang linggo lang, Ate Nene. Hindi naman ako pinayagan sa trabaho na mawala ng matagal eh. Okay, sige. Kumusta mo na lang ako sa mama mo at sa mga kapatid mo. Ang tagal na kasi kitang niya yung sumama sa akin eh. Mula nung gumaling siya. Ayaw mo namang sumama. Palagi namang hindi nagtutugma yung mga schedule natin. Tsaka isa pa, hindi ko pwedeng iwan ang negosyo ko. Kumuha ka na kasi ng isa pang tagaluto. Para hindi lahat ikaw ang nagluluto sa karinderya mo. Naku, wala ka ng pahinga. Kahit linggo nagtatrabaho ka. Kailangan magdoble kayod. Hayaan mo, kapag tapos na yung pinagagawa kong bahay, imbitahan mo ang mama mo na pumunta. Sige na nga. Ay, selfie tayo, ate. Papakita ko kay mama yung picture natin para kahit sa picture makilala ka naman niya. Ano ka ba? Di pa ako naliligo. Hindi, okay lang yan. Ay, Naku, andito na yung sundo ko. Ay, Tommy! Pasok ka! Okay. O, alam mo, sakto ang dating mo. Morning, Ate Nene. Good morning. Ikaw na mag-picture sa amin ni Ate Nene. Dali, dali. Ganun ba? Oo. Sige, sige. O yan. Oh, 1, 2, 3, smile. Yun. Thanks, Tom. Oy, Tommy, alam mo ba, nakapagtapos na kayo ni Pearl sa kolehiyo at ngayon, pareho na kayong may trabaho. Pero, hindi ko pa rin nagbabago. Ikaw pa rin yung Tommy na nakilala ko na mahinahon, mabait. Bakit kaya hindi ka nalang magpare? Mas bagay sa'yo. Ay, ate naman. O bakit? Ate, Bakit? gusto ko po mag-asawa. O sino naman ang babae yun? Mapapangasawa mo? Si Pearl? Tommy, halika na. Bye, ate. Oy, mag-ingat kayo ha. Okay lang naman kung magkagustuhan kayo. Malalaki na kayo. Ang cute ng dalawang yun. Naku mukhang lalo kang gumaganda. Ganyan ba kapag pa-menopause na? Ay, tumigil ka nga dyan, Mickey. Joke lang. Ito naman. Buti bumisita ka sa akin. May isang kahon dyan na parang gamit mo ang laman, no? Naku, 7 taon na. Saka ko lang naalalang ibigay sa iyo. Mga gamit mo yan doon sa lumang kwarto. Pinarenovate ko kasi itong building, kaya nakakita ko mga yon. Ay, oh, buti naman. Nakalimutan ko na nga ang mga ito eh. Eh, busy ka kasi masyado sa negosyo mo. Asan si Pearl? Umuwi sa kanila. Ay, ang batang yun. Napakaswerte. Palaboy lang noon. Ngayon, maayos na ang buhay. Ikaw ang tagapagligtas niya. Hindi. Siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi siya dumating, baka hanggang ngayon narito pa rin ako. Pearl, kailan ko kaya makikilala ng personal yung si Nene? Alam mo, gusto ko siyang pasalamatan sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa'yo. Soon, ma. Soon. Napakabuti niyang tao. Nung wala ako, siya ang tumayong magulang mo. Sinabi niyo pa. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit hindi siya nakapag-asawa? Maganda naman siya. At maraming nagkakagusto sa kanya. Wala rin siyang nakukwento sa akin eh.
Hindi kasi pala kwento si Ate Nene. Masyado siyang masikreto. Ate Nene! Nandito ako sa CR. Inayos mo to apartment mo, ah. Ay, teka, ano to? Picture frame? Sinong... Oh, Pearl. to? Nakabalik ka na pala. Ate Nene, sino tong nasa frame? Yan. Kinuha ko yan kay Nikki. Naiwan ko pala yung ibang gamit ko doon. Yung picture frame na yan, ang huling litrato namin ni Victor. Palibasa, hindi ako nagkukwento sa'yo. Victor? Mhm. Victor din ang pangalan ng papa ko. Talaga? Magkapangalan sila ni Victor ko? Magkamukha rin sila. Ano? Huwag mong sabihin, Pearl, ikaw... Ikaw, babae ni papa. ano? Ama ko ang katabi mo sa larawang ito. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit napakatagal ng panahon na lumipas, tandang-tanda ko ang mukha niya. Teka. Ano sinasabi mo? Walang anak si Victor. 3 kami anak niya. 10 years old ang bunso kong kapatid nang iniwan niya kami. Ay, hindi ko alam. Kinupkup mo ko. Iniligtas mo ko sa impyernong magtiko ng kalagyan. Pinag-aral at inalagaan. Pero ikaw din palang babaeng dahilan ng lahat ng hirap at masakit na dinanas namin. Ikaw pala! Ikaw ang nilubyang sumira sa aking tahanan! Pearl! Tommy! Basta ka. Bakit ka lumusong sa ulan? Tommy! Ano nangyari? Umalis tayo dito. Dali mo muna ako kahit saan. Basta ayoko dito. Ayoko dito. Ilayo mo ako dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, uminom ka nitong mainit na kape. Nanginginig ka sa lamig eh. Bakit ganito? Bakit ganito magbiro ang tadhana sa akin, Tommy? Pearl, hindi ko masasagot ang tanong mo. Nang nalaman ni Mama na may babae si Papa, lagi silang nag-aaway. Nang iniwan kami ni Papa, sinubukan ni Mama magpakamatay. Nakaligtas siya. Pero nabaliw naman siya. 1 taon siya sa mental hospital. At hanggang ngayon, kailangan pa rin i-monitor ang kondisyon niya. Yung mga kapatid ko, nagtiis sila sa pagmamalupit ng mga tiyahin na tiyuhin namin. At ako, muntik pang maging GRO. Muntik maghahasa. Pero may 1 taong nanindigan para sa akin. Pinilit niyang baguhin ang buhay niya para maitaguyod ako at para maalagaan ako na maayos. Pero kanina, nalaman ko, siya pala ang babaeng naging dahilan
Samantala gumuho ang dating matatag naming tahanan. Pearl, Kulang ako, Tommy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. minahon ka muna. Hindi ka makakapag-isip ng maayos dahil nasa peak ka pa ng emotion mo. Bakit? Bakit naman ganito? Bakit ganito ang tadhana sa amin? Pinaglalaroan niya ba kami? Sa dinami-dami ng tao, maaari kong makilala. Bakit si Ate Nene pa? Bakit siya pa? Paano ko ito sasabihin kay Mama? Paano ko ipagtatapat sa kanya na si Ate Nene at ang babae ni Papa ay isa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Sinabi mo? Mickey, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Niloko ba ako ni Victor? Malamang. Ang kaisa-isang tao na nagpakita sa akin ng totoong pagmamahal at pagmamalasakit. May pamilya pala at mga anak. Mickey, wala akong kaalam-alam. Wala akong kaalam-alam na nakasira pala ako ng pamilya. Pero kahit hindi ka naman makipagrelasyon, ang trabaho mo dati nakasisira talaga ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Siguro masyado lang ang ambisyosa para akalain na meron pang papatol sa akin na isang lalaking matino. Nene, sa tingin ko naman, kahit nagsinungaling sa'yo si Victor, totoo naman ang ipinakita niyang pagmamahal sa'yo. Hindi niya ibubuhos ang buhay niya para sa'yo kung hindi ka mahalaga para sa kanya. Hindi. Mali. Maling-mali, Mickey. Napakaliit naman ang mundo para sa inyo ni Victor at ng kanyang pamilya. Isang linggo nang hindi ko matawagan si Pearl. Hindi siya umuwi sa bahay. Isang linggo na rin akong halos hindi makatulog. Para akong mababaliw. Nene, Kung nakita mo lang kung gaano nag-ibang tingin ni Pearl sa akin nung malaman niya na ako yung naging babae ng ama. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa dibdib. Pakiramdam ko, pinandidirihan niya ako. Ramdam na ramdam ko nung mga oras na yun. Sumabog ang galit niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na makitang ganun ako tingnan ni Pearl. Hindi ko man siya dinala sa sinapupunan ko. Pero para ko na siyang tunay na anak. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung tuluyan niya na akong iwan? Ay, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ito ni Ate Nene. hindi. Actually, hindi niya alam na hinanap kita. Well, hindi ko alam ang eksaktong nararamdaman mo ngayon. Pero narito ako para magpatotoo na hindi alam ni Nene na may pamilya ang papa mo.
Ilang taon silang naging magkarelasyon, marami siyang pangako kay Nene. Wala kaming kahit isang clue na committed na pala siya. Gulong-gulo pa rin ang isip ko hanggang ngayon, Tito Mickey. Isang buwan na ang nakakalipas mula na malaman kong totoo. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na isa ka sa pinakamahalagang tao para kay Nene. Sa'yo na umikot ang mundo niya. Itinuturing kanyang totoong anak. Hindi niya makakaya kung mawawala ka sa kanya ng tuluyan. I'm sorry, Tito Mickey. Hindi ko talaga kayang makita siya ngayon. Pero may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Maaari mo bang ituro sa akin ang buntot ni Papa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige na. Dito na lang ako sa kotse. Salamat, Tom. Ito na ba yun? Oo. Ito na nga. Pa, naaalala mo pa ba ako? Baka hindi na. 16 years old pa lang ako nung umalis ka. Nang iniwan mo kami. Patay ka na pala. Hindi man lang namin nalaman. Talagang pinutol mo lang lahat ng connection mo sa amin nung umalis ka sa bahay. Napakarami kong gustong itanong sa'yo. Gusto kong itanong kung paano mo kami nagawang iwan. Kami ng mga anak mo. Si Mama. Kung paano mo kami nagawang ipagpalit sa isang babaeng pero ano pa ba ang saysay na itanong ko sa iyo ang lahat ng ito? Hindi mo naman na masasagot. Pearl, Bakit, Tommy? si Tito Mickey tumawag sa akin. Ano raw? Na-aksidente daw si Ate Nene. Ano? Oo, nag-aagaw buhay daw ngayon si Ate Nene. Diyos ko. Alam ko makasalanan ako. Pero wala na akong ibang pwedeng tawagin. Kundi ikaw lang. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. At iligtas mo po ang kaibigan ko. Iligtas mo si Nene. Tito Mickey! Pearl, Si Ate Nene! nasa operating room. Inooperahan. Anong nangyari? Head-on collision daw.
Hindi ko alam kung siya ang may kasalanan o yung driver ng truck. Basta bumangga ang kotse niya sa truck. Tapos, naipit siya. Ang daming nawalang dugo sa kanya. Dahil nahirapan silang kunin siya sa sasakyan niyang naipit sa truck. Dinalang kita ng pagkain. Sabi kasi ni Tommy, ilang araw ko na raw dito sa ospital. Salamat, Ma. Huwag kang mag-alala. Mabuting tao si Nene. Magigising din siya. Huwag ka na umiyak. Magigising si Nene. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Critical pa rin ang kondisyon niya, Ma. Nalulungkot din na ako eh. Hindi ko akalaing dito ko siya sa ospital makikita. At sa ganito pang kalagayan. Pero alam mo kanina, nang unang beses ko makita ang mukha niya, kahit maraming mga nakaplaster sa kanyang aparatos at mga kung ano-anong benda, alam ko, mabuti siyang tao. At hindi siya pababayaan ng Diyos. Namumugto na ang mga mata mo. Sabi ni Mama kanina, nang nakita niya raw si Ate Nene, naramdaman niyang mabuti siyang tao. Pero, paano kapag nalaman niyang siya, Huwag mo nang isipin yan. Pearl. Nasa iyong choice kung sasabihin mo kay mama mo o hindi. Total, patay na naman ang papa mo eh. Ano pang dahilan para hayaan niyong magkaroon ng lamat ang kasalukuyan niyong mga buhay dahil sa isang maling desisyon na ginawa niya noon? May mga pangyayari talagang nagaganap para matupad kung ano man ang nakaplano para sa ating mga buhay. Nagkamali man ang papa mo pero heto kayo ngayon. Buo. Higit sa lahat, alam kong mahalaga sa'yo si Ate Nene. Nung araw na sinabi ko sa'yo na aksidente siya, kulang na lang sabihin mo sa akin, paliparin ko yung sasakyan para lang makarating kagad tayo sa ospital. Marahil may mabuting dahilan ng Panginoon kung bakit sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, si Ate Nene pang ginamit niya para makarating ka kung nasan ka man ngayon. Bahagi man siya ng dahilan kung bakit nasira ang pamilya niyo, pero mas malaking bahagi niya sa pagkabuong muli nito. Huwag mo sanang kalimutan yun. Ate Nene, mag-iisang buwan ka na dyan. Hindi ka pa magigising. Huwag mong sayangin ang oras. Marami pa tayong kailangan gawin. Gumising ka na. Please. Ate Nene, unti-unting dumidilat ang mga mata niya. Ate, gising ka na ba? Ate Nene?
pangyayari sa buhay natin. Lalo na yung mga pangyayaring muntik nang sumira ng anumang meron tayo ngayon. Alam mo ba ang latest? Isinara na ni Tito Mickey yung club niya. Pinalitan niya ng salon. At yung mga kapatid ko naman, ayun, busy sa college. Si Mama naman, busy sa mga alaga niyang baboy. At ako naman, plano nang magtapat kay Tommy. Ano? Ikaw ang magtatapat? Oo. Alam ko kasing hindi niya kayang mag-first movie. Yan. Ganyan nga. Gusto kong umiti ka. Salamat. Dahil sa'yo, napatunayan ko, hindi lang maganda ang bukas na naghihintay sa akin. Dahil sa'yo, napatunayan ko, may pangako ang bukas.